Chapter 3. Recording ang mainly pakay ni Marco sa pagpunta sa Hong Kong. Naroroon kasi ang isang high-tech music studio na kailangan nila para mapaganda pa lalo ang album ni Francis. Nasa control room si Marco at natatanaw niya ang pinsan. Naka-headset ito at pinapractice ang opening vocal sa kantang pinagtutulungan nilang buuin. Looking good, Marco thought with approval. Ipinaling niya ang paningin kay Isay na nakangiting pinapanood ang singer. Napakamasunurin nito throughout the trip. Walang reklamo at tinutupad ang pagiging PA kay Francis. What was even crazier ay ang waring agarang pagtanggap ni Isay sa alok niyang maging PA and potential girlfriend ni Francis. Sukat umuo ito ng ganun-ganun lang. Wala halos hininging paliwanag. Pasimple niyang sinulyapan ng babae. Does she even fully understand what I am asking her to do? But almost as soon as the question formed in his mind, dagliring nahagilip ng binata ang sagot doon. Probably not. Inosente si Isay. Naive. Truth be told, it was why he had picked her out in the first place. Bukod, of course, sa uncanny resemblance nito sa dating kasintahan ni Francis. At kung sa kalaunan ay maintindihan ni Isay na hindi isang laro o fairy tale ang napasukan nito, well, sorry na lang. Lumagda na to sa kontratang pinabasa niya rito ng buong buo. She wouldn't be able to get out of it even if she tried. Hindi naman siguro magbabago ang pagkahumaling nito kay Francis para ganun pa ang kahantungan. But he had made provision kung sakaling ganun nga ang mangyari. Magmumuni-muni pa sana si Marco ngunit siyempong may dumaang palad sa tapat ng kanyang mukha. Uy, napakurap siya. Si Isa yon. Naturally, looking both intrigued and uncertain sa biglaang pag-zone out ng producer. Nakuha ko po sana si Francis ng bottled water sa labas, sabi nito. Apparently, repeating herself for his benefit. May sasabihin pa ba kayo sa akin, sir? He shook his head. Wala, but he blinked again bilang napaisip. At sa huli mahinahong dinigdig ang kasunod na panghabol. Well, actually meron. For the last time, Isay dropped the po and sir. Marco ang pangalan ko, yan ang pantawag mo sa akin. Natapos ang recording at dali-daling pumasok sa studio si Isay. Water bottle in hand sa kinatatayuan ng kanyang panibagong boss. Not feeling pain? Pabirong salubong ni Francis sa kanya na pinaalala ang una nilang pagkikita. Sira, ani Isay pero natawa pa rin. Pinihit niya muna pabukas ang cup ng bottle ng mineral water bago iabot ito sa singer. Subalit either pasamado o napulikat ang kamay ni Francis, dagling nabitawan nito ang bote. Nahulog yun at natapon ang laman nitong tubig sa pulang carpet ng sahig. Maging ang suot na pantalon at sapatos ng dalaga ay pawang nabasa rin. Sorry, nag-aalilang bulalas si Francis. Lumot ito at bumunot ng panyo upang punasan ng binti at paanan niya. Sa likuran nila sumugod ang audio technician ng studio at lumapit sa kanila. Is your girlfriend alright? Nag-aalilang tanong nito. What happened? Entirely my fault, sagot ni Francis. I was clumsy. Stay there while I'll go get you some towels. Meanwhile, sobrang abala naman si Isay para magpanting ang tainga niya sa naunang pahayag ng audio technician at mag-reply. Mag-react o mapansin ang bahagyang pag-post ng idolo niya. Girlfriend? Sukat mag-aladar na lumipad ang kanyang puso sa nadinig. He thought I was Francis' girlfriend. Mas nakakaloka pa, pero dala na rin marahil ang pagka-distract o plain courtesy kay Isay. Hindi taas ang kinontra ni Papa Francis. Hindi halos alintana ng dalaga nang dumating ang technician na may dalang mga pamunas at isang middle-aged guy na mukhang taga-maintenance. Sa nakaawang na pinto ng booth ay matatanaw naman si Marco. Hindi na kasi mangot ang producer pero batid ni Isay na nainis ito sa nangyari. Parang ngayon pa lang yata siya makakatikim ng sermon nito. Pero sa posibilidad na magdalawang isip ang binata kung tama ba ang desisyon nito na i-hire siya bilang PA at future girlfriend ni Francis. Okay lang yon kung sakali. Kung kapalit ba naman ay ang concern na pinakita ng singer sa pagkabasa ng leggings niya. Why not? It was certainty. Absolutely 110% worth it. Worth it? Masayang ulit ni Isay sa kanyang sarili. Some 2 weeks later. Worth it na worth it? Nagtsakal pa siya na parang timang. Worth what? Halos lumundag ang dalaga sa kinatatayuan.
Umikot siya paharap sa nagsalita at nasilayan ang nakatutunaw sa gandang mga mata ni Francis Argelies. Wala, nahihiyang kaila niya, blushing furiously. It was late afternoon. Nakabalik na sila ng Maynila. Naturally, pero sina Ma'am LV, Marco at ang slave driver nilang musical director na si Boss Jacob ay hindi man lang siya binibigyan ng isang araw na pagliliwaliw o pahinga. Diretso trabaho kagad. With Francis' concert practically 10 days away, last minute check and confirmation na ng mga costumes. Sabihin ng mas pamatayang schedule na yon kumpara nung bagong intern pa lang siya. Sulit na sulit naman yun dahil halos 24/7 nakasakasama niya ang kanyang one true love. Ang huling tili niya ay kumawala nang walang pasubaling damputin siya ni Francis at kargahin. Bridal style sa mga bisig nito. O ano, matagumpay na usal ng binata. Do I look tired? Ano sa tingin mo? Kung todo energy ka pa, oo na. Isay laughingly admitted, with matching papadyak-padyak ng kanyang mga paa. Ibaba mo na ako at nakakahiya, baka kung sino pa makakita. Pakis muna. Ha? Those words were all the warning she got before Francis kissed her full on the lips. Seryoso ate? Makalawang ulit ni June sa kabilang linya ng telepono. Nakisi ka niya? Pero biro. Oo sabi giit ni Isay. Ba't ka naman sobrang incredulous? Napahagiki kasi siya. Umalingaw yun ng bonggang-bongga sa may kakitirang espasyo ng hallway sa Blue Rose Cottage ng Le Chateau na nakareserba year-around kay Francis at sa mga bisita nito. Kung sa bagay, ako rin hindi makapaniwala. June, ang saya-saya ko. Alright, so naghalikan na kayo. Wow, as in okay. Tumikim ito. So ibig bang sabihin nun, mag-on na kayo? As in official? Totohanan akong totohanan? True lalo na boyfriend mo na si Francis Argelies? I guess. Well, parang ganun din ang patutunguhan, di ba? Para saan pa ba yung pag-lips to lips sa kanya ng tao? Ayoko naman mag-assume pero, basta, wag mo na nga akong isidetrack. Kinupas-kumpas ni Isay ang mga kamay. Kaya lang naman ako tumawag para ipaalam sa iyo na dito na kami magpapalipas ang gabi sa Le Chateau. Kayo ni Francis? Klaro ng kapatid na waring may kung anong tinutumbok. Meaning, kayo lang dalawa? Hindi. Ulul. Tanggi niya. Kasama namin si Manong Art. Ano ka ba? Siya yung nagmaneho ng Vios hanggang dito? Tipong chaperone ba? So relax. Rest easy. At pag kinastig ako ni Mami dahil chinuchu mo to sa kanya, malalagot ka sa akin. Aha! Bye bunsoy. Ilang atwaring ibinaba ni Isay ang receiver ng telepono. Isipin na ni June ang gusto nitong isipin. Bati niya sa kaibuturan ng kanyang mega in love na puso na hindi siya pagtatangkaan ng kanyang almost medyo sana boyfriend. Magdi-dinner lang sila ulit. Ano ba? With matching swimming siguro sa malawak na pool sa labas? O di kaya ay nighttime stroll sa vicinity ng lodge. Nang magka-holding hands at nagbubulungan ng matatamis sa kung ano man sa isa't isa. Francis, for one would say. So you finally kissed, ha? Amused na anong isang pamilya na tinig sa likuran niya. Congratulations! She quickly spun around at sukat atakihin ng mabanaagang lalaki na katayo sa entrada ng pasilyo. Si Marco. Sir, bahagya nagtaas ang kaliwang kilay nito. Marco, agarang pamalit ni Isay. Moreover, bakit kaya kagad silang nasundan nito gayong umalis sila ni Francis na walang pinagsabihan kung saan dadayo? Si Manong Art ang nag-abisa sa akin na dito raw niya kayo inihatid. Anong producer? Rightly reading the questioning look on her face. Not that he needed to, since naka-GPS naman lahat ng kotse ni Francis. Security measures and such. Kampante naglakad ito palapit sa kanya. After all, it would not do if he suddenly showed up and disappeared days before his grand comeback concert in Manila. Would it, Isay? Napakudot noo siya. Overnight lang naman kami rito. Bukas pa kasi ng bandang tanghali magre-resume yung final rehearsals. Regardless, sana man lang nagpasabi kayo sa akin. Mura lang naman ang text, diba? Iyon ba? Dahil na-treat ang lalamunan na nagdagling napalunok siya. Alangan namang sabihin niya ang totoo na inirequest mismo ni Papa Francis na isikreto nila ang pagsamantalang mini retreat nila sa Le Chateau.
Naubusan ng battery kasi ang cellphone ko eh. Palusot ng dalaga. Sinubukan kong i-charge pero parang Christmas lights, kikislap-kislap, tapos mamamatay ulit. Sira ata yung baterya. I'll buy you a new one then. Ha? Isay blink. Wag na. Akala ba nito nagpaparinig lang siya na gusto niya ng bagong cellphone? Hindi ko naman. Heto na lang. I advise Francis to buy you a new phone. Rebisa ni Marco. If you have anything specific in mind, I'll be sure to drop him a hint or two. Sabi nang hindi yun ang punto ko eh. Then what is your point? Sabat ng binata. Ang magsinungaling ka just because Francis told you to? Namula si Isay. Kung alam mo na pala, bakit mo pa ako pinaikot? Naisa na niyang isinghal. Abnormal. Not that masasabi ng dalaga iyon ever to his face of course. Yumukod na lamang siya. Sorry. No, don't get me wrong. Hindi naman ako galit eh. Pagtutuwid ng producer. It only goes to show na talagang loyal ka sa pinsan ko. Marco smiled. Francis is one lucky guy to have someone like you around, Isay. Walang ibang nagawa ang pinuri kundi panandali ang matameme sa nabanggit. At magtaka kung bakit bigla na lamang pumilis ang tibok ng kanyang puso sa banayad at sincere ng ngiting ipinataw sa kanya ng kaharap. It must be because magkahawig sila ng kaunti ni Papa Francis. Pasya niya. Oo, yun na nga yun. Anyway, patikhim na patuloy ni Marco. Again, congratulations. Casually minuwestra nito ang kamay. Are you done with the phone? Ha? Puling ibinaling ni Isa ang pansin sa teleponong nakapatong sa estante. Yes po, yes. Umisod siya. Pumesto ang binatang producer sa lugar na kayang nabakante upang gamitin ang telepono. Papaalsa sana si Isay nang biglang may maalala. Sir? Marco? Yes? Ano ba talagang binabalak niyo, sir? She wanted to ask, bakit boto kayo na magkamabutihan kami ni Francis? At aware ba kayo na parang may karamdaman na kung ano ang pinsan niyo? Ngunit sa huli ay minabuti na lamang niyang huwag nang itanong ang mga ngayon. Dito rin ba kayo magpapalipas ng gabi? She ventured instead. Ngumiti na naman ang binata. Kaiba sa nauna, may bahid yun ng playfulness na lalong nagpaalala kay Isay sa sweetly sexy smile ni Papa Francis. Medyo. Well, oo. Anito, but I'd be staying at the main lodge, not here. So, one bro arch ever so slightly. In case you're worried na baka maistorbo ko pa ang precious bonding time ninyo. Don't be. Hindi naman po yun ang... Ngunit waring hindi siya narinig ng kausap at bigling tumalikod na to sa kanya at sa telepono na itinuon ng buong pansin. Nakakatatlong baso naman na ng alak si Marco sa bachelor den nang siya to main lodge nang puntahan siya ni Francis doon. Mabilis ngunit pahingkay-hingkay ng kaunti ang mga binti nito. Pahiwatig na lumagpas na naman sa takdang oras ng pag-inom nito ng mga gamot. Hindi na niya yun lubos na ikinabahala. Sa 3 years mula nang na-diagnose ang pagkakaroon nito ng primary lateral sclerosis, batid ni Marco na magbabalik muli ang pakiramdam ng mga binti ni Francis kapag umepekto na muli ang gamot sa sistema nito. Temporarily, buntong hininga ng diwa ni Marco. Not very uplifting to think about but it was better than nothing. Mas mainam kaysa hayaang isa-isang mamanhid ang mga paa nito at mga kamay. That aside, however, Francis never looked better. Happier too. Patunay ang maaliwalas sa mukha ng singer nang samahan siya dito sa bar. Sinundan mo pa talaga kami rito, ano, insan? Buwelta nito, sounding both amused but nonetheless okay with his development. And a good thing I did too. Tugon naman ni Marco. May ideya ka ba kung ilang taga-media ang kinailangan naming ipagtabuyan on the way here? Francis made aware face. May ganun na kagad? What can I say? You're famous. Which apparently means wala na akong karapatang magkaroon ng isang paparazzi free love life. Sardoni kong bitiw nito. You had that noong kayo panhimika. Marco almost replied. But iba naman ang kasong yon dahil at that time ay nagpa siya si Francis na i-put on hold muna ang career. Aha! He crowd instead. Di inamin mo na rin sa wakas, type mo si Isay? Hahalikan ko ba siya kung hindi? Balik naman ito. Insa naman. Marco chuckled. Just checking. Lumingali nga siya. That said, where is she?
Nasa cottage ko, naidlip doon sa sofa. You're not planning to… No, tumawa to. Well, not yet. Hindi ko pa nga siya tinatanong. Though I intend to do so soon. Do what? Ask her kung okay na maging kami, of course. Tiningnan siya ng maigi ni Francis. Nakakapanibago ka naman, insan. Dati ako lang ang alaskador sa pamilya. Pero nakikipagsabayan ka na sa akin ngayon. What happened? Marco merely blinked at his statement. Wala naman. Matapat na aniya. Masaya lang ako para sa'yo. Para sa inyo. Because you finally got someone who could help you forget about whatever unpleasantness happened in the past. Isay seems like a nice girl. Yes, she is. Sang-ay naman ni Francis. Subalit Karaka ay umiling din. But I'm not drawn to her because she makes me forget the past. Quite the opposite actually. Naalala ko si Mika sa kanya. Before the accident, before she left me. Sometimes. Patuloy pa ng singer with a wistful, slightly unnerving smile. Sometimes I could even make myself believe that she really is Mika. Na hindi niya ako iniwan dahil sa sakit ko. Na wala nagbago. Engaged pa rin kami and I'm the happiest, luckiest man in the world dahil kasama ko siya. Except that, if it really were Mika, hindi niya susuportahan ang pagbabalik mo sa recording industry. Pinilit ka niyang mamili sa pagitan niya at ng singing career mo. Don't you remember, Francis? Ngunit dahil batid na ni Marco ang isasagot ng singers sa mga paratang na yon, mga lumang argumento na umaayon sa imahe ni Mika na sa isip nito na malaanghel sa itsura at kabaitan. Hindi na niya to pinatulan pa. Iba pa rin si Isay kay Mika. Sinabi na lamang niya. Alam ko, tugon ni Francis. Saglit na lumayo ang tingin nito. Tumanghod sa nakadisplay ng mga bote ng alak sa likod ng bar counter. Although to be perfectly honest, minsan, I'd sooner wish I didn't.